Good morning, mga chong. Ayan, time check, 11:02 a.m., Feb 10, 2024. So, ano bang laman ng video natin ngayon? Uh, yung i-journal ko ngayon is yung galaw ni BTC. Okay? So, napakaganda, no? Sobrang solid ni BTC. Nakakatuwa dahil talagang nangyari yung prediction na ginawa natin during our previous videos. Ngayon, so, ano na ba ang ginagawa nito? Tungo to sa BTC. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yun yung ilalaman natin sa journal natin. Okay, start tayo. Gawin natin to dito. Yan. So, ano na ba nangyayari kay BTC? Ano ba ang una natin? Balikan lang natin. Just a quick recap of our uh, previous technical analysis on what will BTC do on the following days since we started following this token. Of course, we need to follow this token for us to understand or have a better understanding of what other tokens will do in the future. Kaya nakadepende kasi lahat yan kay BTC kahit paano. Right. So yun, no? During the time na nag-start tayo mag-journal using this YouTube channel, ito, nandito tayo sa consolidation na to. We've been waiting for the price to break out. That's the bias natin. Yes, meron tayong kahit paano second scenario na babagsak yan. But siguro kung compare mo, no, 85% bias ako sa long or sa bullish. Tapos, remaining percentage lang yung yung bias ko. Kaya hindi ako tutok doon sa mga PA ng short at that time. No. Ngayon, dahil ina-expect natin na gagawin ni price ito at uuntog siya rito, may strong resistance sa area na yan. Okay? This is a order block. May imbalances dito. Ayan. Tapos dun sa pinakakaliwa, panoorin natin, o balikan natin yung mga previous video natin. Sinilip natin yun, no? Around this area, no, sa 59, 58K level, is merong strong resistance na nagpabagsak sa price hanggang sa idinat niya na to the lowest price of the previous swing. Okay? Ngayon, ang ginagawa ng price is tumataas na siya o nagkikreate na siya ng bullish momentum. Kung i-observe nyo naman yan talaga, ayan, dito pa lang, kita naman na natin na may change of character na. Nagkaroon na ng change of character. Tapos, meron lang break of structure na nangyari. Sa loob nito, meron na rin mga series of break-off structures na nangyayari dyan. Ngayon, ito yung sinasabi natin resistance na pwedeng magpababa sa price, which price reacted, no? Nag-react yung price dyan. Na possibly, ito po, mag-react pa din siya dyan kasi may mga seller pa rin na naipit dito sa area to na gusto o natatakot na baka hindi na umabot o lumagpas pa sa price niya kaya nagsasala sila. Or sadyang ginagawa is at this area, TP lang talaga. Tapos, babalik dito para makabili ng discounted price. Okay? Hindi ko na ini-expect tong area na to na aabutin, hopefully, huwag na i-cross yan. Kasi pag nangyari yun, napakatagal na naman natin maghihintay for the significant movement on the bullish side, no? Pero syempre, if you're trading, dapat kahit paano, kaya mong i-trade pati yung short, no? Kaya mong mag-short, right? So, sa smaller time frame tayo, sa lower time frame, ito na ang aking gagawin. As mentioned ko sa mga previous video, maghahanap na po ako ng possible short place dito. Okay? So, maghihintay na lang po ako ng mag-weaken ang price, huminap yan. But of course, hanggat nandito yung EMA na yan, okay, bumagsak man ang price, itutulak niya pa yan pataas. Okay, EMA 50 is a sign of change of direction. Ayan. Nakikita nyo naman, pag nasa gitna siya, consolidation. Pag nasa ilalim, bullish. Kapag nasa taas siya, bearish ang market. Okay?
So, kaya hinihintay natin na mag-cross ang price yan sa EMA 50. Okay? Kasi for sure, yung first meet up nila, may rejection. Parang kayo lang ng jowa mo yan. Sa una, hindi kanyang gusto eh. Nire-reject ka eh. Baka mabasted ka pa sa unang ligaw mo. Pero pag nakilala ka na niya, na okay ka na, you get along well, pwede na kayong mag-cross the line. Yan. Pwede na kayong magtagpo sa gitna. At pwede na siyang umilalim sa'yo. If you know what I mean. Okay, ganun yung gagawin ng price, no? Possibly na babagsak siya until such time na magpakita ng gano'n. Kasi dito sa 15 minutes at sa 5 minutes, meron na. May initial na lagot. Okay, ayan. Ay, may initial na lagot. Pero until yung 1 hour, strong kasi yan. Very strong ang 1 hour. Okay, very strong. Kaya may chance pa din. Tapos tingnan natin to ha. Yung RSI, ayun, no? Malinis, maliwanag pa sa sikat ng araw. Okay, nagpapakita na siya ng bearish divergence. Okay, may bearish divergence na siya dyan. Yan na ba yun? Hindi pa. Okay, hindi pa. Bearish na ako kung talagang tumagos na yung price dito. Okay, until hindi pa niya na-perform yung ating paboritong double top or head and shoulder sa lower time frame, hindi ko pa isi-short yung market. Okay? Hindi pa natin siya isi-short kasi aangat pa yan at possible, may possibly, no, possibly, butasin niya pa itong area na to. Kasi maraming nag expect no? Marami na nag expect ngayon na babagsak si BTC because BTC is now, sorry ha, sorry. BTC now is hitting the point of interest ng marami for shorting. Marami na pong nag-aabang na mag-short dyan kasi ini-expect mo nila na babagsak. Usually, ang market, kapag marami nag-expect na isa-short yan, okay, magpapakita yan ng short entries dito tapos magkakaroon ng liquidity sweep. Ano yung liquidity sweep? Aangat lang siyang sagad, no? Hanggang sa pwede niyang iangat para lang kunin lahat ng natutulog o underlying na stop losses dito sa area na yan. Okay? Sa ngayon kasi, ano pa yan? Bullish pa yan. Okay? Bullish pa yung ginagawa ng market. Consolidation, yung RSI natin sa 4 hours, ayan, nasa taas pa ng 70, which where is money, no? Kapag nasa 70 and up ang RSI, money yan, pera ang kahulugan. Kaya might as well, no? Consider nyo kung pwede kayong, okay? So, yun. Yun yung ating trade ideas sa BTC. Let me include on this journal na rin po, no, yung trade natin sa people. Ito, juicy ng trade natin. Ongoing pa yung trade natin na yan. We're at 44%. Okay? 44% tayo currently. Okay, let me show you that. Okay, download ko yung screenshot. Pakita ko lang. Para mapakita natin in real time yung ano. Wala pa, hindi pa nagpapakita. Wait lang. Ayaw pa niya. Send ko lang sa ating ano. And few moments. Give me a little time. Meron na tayo yan. 44%. Kita natin yan. Copy. Wait lang. Moments please. Ayan. Ito na tayo. Yan na po ang ating game. Alright. From this entry. Bakit natin in-entryhan yan? Okay. Bakit natin in-entryhan? Nagpapakita lang naman siya ng bullish movement. Eh. Nagtitrend siya. Hindi naman siya nagkikreate ng lower. Hindi naman siya nagkikreate ng lower hand. Ayan. So, dito tayo pumasok sa mag- dito. Ganyan. So, hindi siya nag-create. Bakit dito yung stop loss ko? Ayan, dito sa lower, pinaka recent low, swing low niya.
I-adjust ko yan kapag nagpakita na uli ng panibagong swing low yan. Okay? I-adjust natin dito or even mas mataas or babalik natin sa stop loss, sa entry level natin. Okay? So, yun po yung ating trade idea for people. So, juicy, no? Recently, hindi na tayo na-stop out. Madalas, nata-trail stop lang tayo. So, yung last na video natin na na-stop out tayo, yun na lang siya. Ito lang, no? Ito yung malaking panghihinayang natin. Kasi, TP na to eh. Matipi na sana ako dito. Kaso, in-adjust ko siya. Naging greedy eh, no? Yan tuloy ngayon, we're down at 4%. TP na sana siya. I could have re-enter na lang this market. Na-gain ko na sana yung ilang percent yan, 60 or 80. Tama ba? Nasa 70% na sana. Bakit dito lang talaga ako sana? Ito, may order block lang dyan. Yun lang sana. So, I reset my take profit dito sa area na. So, dyan ako nag-expect sana ng take profit kasi maraming inuuntugan yung price. May resistance talaga siya dyan. Possible ang ganda ng price. Tapos, confluence, CBTC, baka during the time na ma-reach ng price, yung level na yan, is yun na rin yung time kung saan nagpapakita na ng bearish sign CBTC na babagsak siya. Okay? So, ganun pa din yung tinitrade natin, people and API pa rin. Kita nyo naman, dalawang token lang ang ating kin-execute pero nakakakuha tayo ng malilinis na trade. Okay? Dalawang token lang pwede ka maging profitable. Ang importante kasi, you observe its behavior, babantayan mo siya, hindi yung palipat-lipat ka ng token unless meron kang specific setup na ginagawa. Well, for our setup kasi, we need to make sure na ginagawa ng price yung ating plano o yung ating setup. Okay? Kasi hinihintay natin siyang mangyari. Discipline ba? Yun yung gusto nating buuing kultura dito sa ating trading journey. No? Gusto natin magkaroon ng disiplina na kung saan, i-execute lang natin lahat ng token o lahat ng setup, lahat ng entry is papasok doon sa ating setup lang, parameters. Okay, nothing more, nothing less. Hindi tayo mag-assume na baka mangyari. Walang baka. Dapat laging nandun tayo sa part na kung saan possible mag-execute yung price. Okay? Kaya ngayon abantayan natin. Meron din akong binanggit na token last time. Ito yung binabantayan natin before. Pero sa ngayon, no, hanggang bantay lang tayo kasi ito yung trade idea natin last time. But unfortunately, it doesn't play out. No? Siguro talagang malakas pa siya. Malamang sumabay to kay BTC. Kaya I'm waiting for this one. I'm really waiting for this one kasi we can get as much as this price kasi ang laki ng imbalance na iniwan niya. I-cover niya pa lahat yan. Okay? Ang daming stop losses dyan na pwedeng hugutin o kunin ng price. Okay? Pwedeng kunin ng price lahat ng stop losses na nandito. Okay? Bago siya talaga umangat ulit. Hindi ko sinabi na babalikan pa ng price ito. Possible lang i-mitigate niya yung some part of this area, not even half baka. Right? So guguhitan na lang natin yung pivot level natin sa mga darating na araw. Hanggang ngayon, monitoring lang tayo dito kasi lakas pa siya. Ilang araw niya nang ginagawa yung pag-angat. Pero, bakit ko binabantayan? Ayan, yung volume. Kitang-kita naman, pababa na yung volume. Darating din yung timing na yan. What goes up must come down. Babagsak yan. Hintay lang natin. Yun yung time na dapat natin. Yun yung disiplina. Okay, dapat maging consistent tayo sa doon. Right. So, yun lang po. Maraming salamat and update ulit tayo after si BTC magpakita uli ng panibagong signal. At possibly, next video natin is nakapag-enter na tayo sa short. Okay? Again, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo mga chong. May the force be with us always. And
And ciao.